Sabi kasi ni former Senator Antonio Trillanes sa isang press conference, magkakagulo daw ang Pilipinas kapag bumalik ang mga Duterte. Anong statement niyo tungkol dito? Ano yan barking dog yan. Si Trillanes, kalugar ko yan, taga Caloocan. Tumakbo nga yan ng mayor, hindi nanalo. Kasi ito tandaan nyo, kung kayo ay matalinong botante, dapat alam nyo kung sino ang iboboto nyo. Meron kayong sariling pagsasaliksik, i-categorize and characterize nyo. Yan taong yan, hindi kilala sa Caloocan yan. Sa totoo lang, Trillanes, kalugar kita pero hindi kita kilala. Ako, 1967 pa nasa Caloocan ako. Diyan ako nagkabulat ng aking kaisipan. Kaya kilala ko ang mga original o antigong taga-Caloocan. Kaya nga tuwan-tuwa ako, may lumitaw na taga-Caloocan na isang congressman na nakikipaglaban sa karapatan. Hindi ng Caloocan lang ng buong bayan o buong bansa. Si Congressman Egay Erice. Salud, sir! Congratulations! Tama ang ginagawa mo pa ikipagtikmaan. Dahil ang Caloocan ay lugar ng mga bayani din. Dahil dyan, nagkaroon ng blood compact ang ating mga ninunong bayani. Okay, Brad? Thank you sa tanong. Sir, kay Sir Ferdinand. Sir Jimmy Mendoza, ang kaunaw ng internet radio sa buong Pilipinas. Napapakinggan po tayo. Sir, yung declaration ng support nyo kay Inday Sara Duterte at kay Manong Chavit Singson, may basbas ba nilang dalawa yan? Actually, hindi pa namin nakakausap talaga si Manong Chavit Singson. Pero si Ma'am Bibi Sara, alam namin na tatakbo itong Pangulo. Pero wala pa rin siyang deklarasyon kung sino ang kanyang vice presidente. Kaya nga kaming mga former Marcos loyalists, nagsaliksik din kung sino ba ang may karapat-dapat o sino may potensyal na maging katandem. Hindi po kasi namin pwedeng sabihin si Senator Bongo, Senator Marcoleta. Magdirigma po ang pamahalaan ngayon. Pinupolitika lahat ng mga dumidikit sa Duterte. Pero dahil tingin namin sa aming karanasan na si Manong Chavit ay may tapang na manindigan kung sakali mang siya'y magdeklara din. Hindi pa siya nagdideklara at hindi pa po namin siya personal na nakakausap. Ito'y aming pagkakaisa lamang ng mga former Marcos loyalists. Kaya ang aming paniniwala at pananaw, itong aming ginawang ito ay wala namang masama dito dahil ito'y aming karanasan at aming napagkasunduan. Kaya kung ipapartner man namin ito, si Ma'am President Sara Duterte at si Vice President Chavit Singson, malaking bagay naman dahil si Mr. Chavit Singson, kahit tignan niyo po ang lugar ng Ilocos Sur, makikita niyo po ang kanyang lalawigan na napakaunlad. At na-research ko rin po at na-background check ko ang pagkatao ni Governor na ngayon ay magiging Vice Presidente, Chavit Singson, ay namimigay pa ito ng cattle ng mga baka, kalabaw, kambing, na kung sino ang may gustong magsimula, mag-farm o mag-poultry, binibigyan niya po ng mga ganitong bagay para maging maunlad at magkaroon ng stable na pamumuhay ang kanyang mga taong nasasakupan. Yan po ay isang kabutihan ng isang pwedeng maging leader o maging kaagapay ng ating pangalawang Pangulo. Sir, sa paanong pamamaraan nyo kukumbinsihin si Manong Chavit Singson at talaga naman may kalidad na siya pagdating sa North. Simula dyan sa La Union hanggang Ilocos Sur, Ilocos Norte, ang ganda ng kalsada, pinaganda yung munisipyo. Paano nyo makukumbinsi sa pamamaraan? Kasi noon, tumakbo siyang senador Pingin ng mga taon, number 1 siya. Sa palagitnaan, umatras siya. Anong gagawin ng grupo nyo bilang former Marcos loyalist? Para sa amin, kung ano maging desisyon ng ating pinipili o napipisil na Vice Presidente, ay gagalangin namin. Pero para sa amin, makukumbinsin namin siya kung aming isasalaysay ang paghihirap ng ating bansa. Yung pananamantala ng itong mga mangunguragot na itong politiko na nawala na ang real essence of public service. Nawala na po sa panahon ngayon. Puro pamumulitika. Makukumbinsin namin yan, iiyakan namin dahil
Ang bansa natin ang sinusurvive dito, hindi ang mga sarili namin, ang buong bansa. Ngayon, kung ang may kapasidad na may tapang na makipaglaban para maging pangalawang Pangulo, ang nakikita nga namin ay si Manong Chavit Singson. At dyan namin siya kukumbinsihin na Manong Chavit, please, maawa ka na. Ang bansang Pilipinas ay lumalangoy na sa kumunoy ng kahirapan. Sir, nabanggit nyo kanina yung mga ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte na patahimik ang buong Pilipinas, natulungan ng sambayan Pilipino sa pandemic, nagkaroon ng talagang matinding battle sa paglaban sa droga. So, lahat tayo makinabang dyan. Ano yung expect nyo kay Inday Sara Duterte sa panahon ngayon sapagkat hindi narinig ang pangalan niya? Yung mga OFW, biktima ng gera sa kita sila nga. Di ba? Taas ng kuryente, taas ng tubig. Siyempre, nasa minusyon ng Serbian Pilipino, wala siyang galaw. Walang kilos. Ano yung expect nyo sa kanya bilang tinutulak na magiging presidente? Ano ang may tutulong niya at ano ang gagawin niya sa bansang Pilipinas? Pag po natin siya ikumpara sa kanyang tatay, iba si Duterte, itong babae, iba to eh. Di ba? Ano yung expect nyo sa kanya? Ang expectation namin ay over pagdating sa public service. Ito na nga eh. Ito sabi nyo yan ha, sabi nyo, ayon sa inyong salita, walang hinahanap siya at wala. Alam nyo ba yung si Mayor Baste, kapatid niya po yan. Yung magkakapatid na yan, mga politician, nag-uusap-usap po yan. Alam nyo ba na si Congressman Baste, alam nyo ba na Mayor, sorry, correction please. Mayor Baste, na merong container na langis na pinadala sa atin by coordination of Duterte. This is not a matter of Sara but a matter of Duterte because the bloodline of Sara is Duterte. Ngayon, kung ano man ang ginagawa ng kanyang kapatid, ginagawa niya na rin po yun. Pangalawa, sa mga sunog, sa mga nalindol na bagyo, ang OBP, batid ko yan dahil ako'y nakakasama minsan sa mga relief distribution. Gumagalaw po. Hindi po totoo yung na inyong pahayag na hindi gumagalaw. Gumagalaw po. Ito nga, masaklap eh. Sa kabila ng gumagalaw ang pangalawang Pangulo, ay ini-impeach pa. Ginagawa ng problema para hindi maging Pangulo. Yan po ang gusto ng mga komunista o ng mga hindi talaga umaayon sa kapayapaan at kaunlaran. Gumagalaw po ang ating pangalawang Pangulo. Kung may nakikita niyo po, nung siya ay under local government pa, nung si Mayor Inday Sara ay mayor pa lamang, kung nakita niyo po yung public televised na meron siyang sinapok na sheriff, siguro naman hindi po limit sa inyong kaalaman, lalo na sa mga vlogger na nandiyan sa liksik at aware sa kaganapan ng ating bansa, ay alam nyo yung nangyari nung sinapak ng ating mayor pa siya noon sa Davao. Sinapak niya yung sheriff. Maraming nag-side, negative side comment at marami rin positive. Ang sabi nila, bakit ganun ang ginawa? Pero may dahilan po yun. Dahil yung mga settler po doon, yung mga squatter, pinapalayas po without, walang relocation, walang pagtitirhan. Hindi po mga mahayop ang mga Pilipino. Tayo po ang liitimong may-ari ng lupang Pilipinas. Pero binapalahura ng mga politiko. Kaya dun po, isang malaking nagawa po yun ni Ma'am Bibi Sara Duterte. Biruin mo na napo, babaeng tao, dun pa lang nakikita na natin na siya may malasakit sa mga mahirap na mamamayang Pilipino. Dahil pinapaalis yun ang mali ginamang mga oligarko. Sir, last na lang, sir. Yung former Marcos loyalist, nationwide ba kayo at ilang ang mga miyembro at opisyalis nyo para sa kapakanan ng marinig kasi lantaran na to eh, yung sa Pimeto, di ba, supportan nyo eh. Ilang kayong opisyalis, ilang opisyalis yan, nationwide ba yan, ilang miyembro ba yan, para marinig ng mga tao na napakalakas ng inyong dating para supportan si Chavit Singson at Inday Sara Duterte kung
mananalo presidente siya. Panalo na po, ikukonsider ko panalo na po.